Hello po, Ma'am Rain. Hindi ko po alam kung saan ko sisimulan to pero matagal ko na po talagang gustong ikwento. Matagal ko na pong sinusubaybayan yung mga kwento sa channel nyo. Yung mga real-life experiences na parang kwento sa pelikula. Hindi ko po akalain na isang araw, magiging isa ako sa mga magme-message sa inyo ng ganito kahabang story. Ako nga pala si Mira, 24 years old. Tubing Laguna po ako, panganay sa 4 na magkakapatid. Nakikitira po kami sa lola ko sa Binyan at ako ang tumayong parang pangalawang nanay ng mga kapatid ko simula nang mawala si Papa. Si Mama naman namamasukan sa garments factory sa Taytay. Madalas wala siya buong linggo, kaya ako po ang tagapangalaga ng lahat dito sa bahay. Pero hindi lang po ako plain ate, online seller din po ako. Sa Shopee at minsan sa Facebook Marketplace, nagbebenta po ako ng phone accessories, Korean skincare, at gadgets na in-order ko lang din sa supplier sa Manila. Hindi kalakihan ang kita, pero malaking tulong na para sa pamasahe ng mga kapatid kong nag-aaral at pang-ulam namin araw-araw. Gusto ko lang po talagang umangat kahit paunti-unti. Pero Ma'am Rain, kaya po talaga ako nagsulat. May nangyari pong sobrang weird na magical. Sobrang hirap ipaliwanag, pero totoo. Lahat po ito nagsimula sa isang chat. Noong mga 2 months ago po yun, nasa peak ako ng orders kasi mag-promo ako ng buy one, take one Bluetooth earbuds. Ang dami kong buyers noon, kaya pagod ako kakareply at kakakonfirm ng payments. Tapos isang gabi, may nag-message sa FB page ko. Ang pangalan sa account niya, Liam Reyes. At man, hindi ko po siya makakalimutan kasi ang una kong napansin, yung profile picture niya. Literal na parang kura sa magazine. Yung tipong moreno, mapupungay ang mata, may malinis na fade haircut, tapos naka-white button-down shirt habang nakasandal sa kotse. May kasamang golden retriever. Alam mo yung parang dream guy peg sa mga teleserye o K-drama? Ganon. Sa totoo lang, napahinto ako. Di ko usually chinecheck ang mga profile ng buyers kasi nga transactional lang dapat. But this one, na-curious ako. Tapos ang message niya pa, "Hi, pa-reserve naman ng black earbuds. I'll get 2 sets. Pwede ba GCash after delivery? Promise, I'm good for it." May pa-wink emoji pa siya. Napangiti ako, pero napakunot din ng noo. Kasi alam naman natin, red flag ang GCash after delivery, lalo kung hindi mo kilala. Pero hindi ko siya inignore. Sabi ko, "Hi sir, salamat po sa order. Pero sorry po, payment first policy kami to avoid bogus buyers po. Hehe." Tapos ang reply niya, "Totally understandable, but I promise I'm legit. I'm in Taguig, kaso I won't be home till later. Can you just deliver to the condo guard and I'll send the GCash right after? I'll even add a big tip, promise." Dun po ako nadapa ng konti, kasi aminin natin, kapag stressed ka at ubus ka na sa energy, minsan, mas nauuna ang kilig kaysa instinct. Hindi ko alam kung dahil gwapo siya o dahil parang sincere yung chat niya. Pero bigla ko pong naramdaman yung tinatawag nilang butterflies in the stomach. I know, ang babaw pakinggan, pero totoo, naisip ko pa na. Sino ba naman ako para formal na kausapin ng ganitong lalaki? Pero ayun, I gave in. Sinabi ko sa kanya, "O sige po sir, isang beses lang to ha, I'll trust you. Delivery will be within the day." Nag-book ako ng delivery via Lalamove. Maulan pa noon, pero pinilit kong mapasabay kasi gusto ko siyang i-impress. Pagka-deliver ng rider, nag-text si Liam, "Got it, we'll send GCash shortly. Thanks Mira." Tinitigan ko yung message ng matagal. Bakit niya alam pangalan ko? Hindi ko sinabi. Hindi rin naka-name ang page. Pero hindi ko binigyan ng mali siya agad. Sa halip, kinilid ako. Ilang minuto lang, may sinend siyang screenshot ng GCash slip. Mukhang legit. May reference number. 2,500 pesos for 2 sets plus 500 pesos tip. Pero may nakalagay na processing. Nag-wait ako. After 10 minutes, wala pa rin. Hanggang sa, error, transaction failed. Napatigil ako. Nag-reply ako sa chat. "Hi sir, parang hindi pumasok yung GCash nyo. Can you please recheck po?" Walang sagot. Tumawag ako. Ringtone lang. Kinabahan ako, Ma'am Rain. Hindi dahil sa pera lang, pero dahil bigla akong nahiya sa sarili ko.
Ako na nga tong sanay sa mga buyer scam. Ako pa tong nagpadala sa kaunting landi at ganda ng ngiti. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ganun ang naging reaksyon ko. Pero ang mas nakakagimbal po, the next day, nawala ang lahat ng messages niya. Yung profile niya, wala na, parang binura. Pag-search ko, user not found. Parang hindi siya nag-e-exist. Parang hindi siya tao. Pero ayun nga po, dito na nagsimula ang hindi ko maintindihang parte ng kwento. Yung parte na kahit ako, nahirapan paniwalaan ang sarili ko. At yun po ang gusto kong ikwento sa inyo, part by part. Kasi hindi po ito basta simpleng scam lang, Ma'am Rain. Hindi po siya scammer, engkanto po siya. At sa hindi ko inaasahan, minahal ko siya. Ma'am Rain, right after mawala yung profile ni Liam, syempre una kong ginawa, tinawagan ko ulit yung rider na nag-deliver ng earbuds. Pinanong ko kung kanino niya iniabot yung parcel. Sabi ni Kuya, "Ma'am, hindi ko po nakita yung mismong buyer. Sa guard lang po ako nag-drop. May sulat lang na 4 Unit 8G, CO Liam. Tapos pinirmahan naman nung guard." "Umakyat ba yung guard?" tanong ko. "Hindi na po. Sabi ibibigay daw agad pagbaba ni sir." Sagot niya. Okay, so kung totoo yung kwento ni Liam na may emergency, baka nga hindi niya nakuha agad yung item. Pero ma'am, eto na yung weird. Pagka-disconnect ng tawag kay Kuya Ryder, pinuntahan ko ulit yung FB messages. Lahat ng screenshots nawawala, pati yung mismong chat thread blank na, as in wala. Pero may naiwan akong isang pangakapit, yung GCash screenshot, nakasave sa gallery ko. So ayun, nag-message ako sa GCash support para pa-trace yung reference number. Ang reply nila, invalid transaction reference. Hindi raw recorded sa system. Doon na ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang ito bastang scam ako. May something off. Napilitan akong sabihin kay mama yung nangyari. Umuwi siya nung weekend at nakita niya akong walang ganang kumain. Nung nalaman niyang 2,500 yung naloko sa akin, halos paluin ako ng tsinelas. "Ano ka ba, Mira? Hindi ka na bago sa ganyan. Bakit mo entrust yung item? Lalo pat wala pang ang bayad." "Ma, sorry. Akala ko lang po, iba siya." Iba-iba nga sila, iba-ibang modus. Wala na akong naisagot, kasi totoo naman. Kahit ako, hindi ko na rin alam kung bakit ganun ako nag-react. Napaisip din ako, baka dahil gwapo lang talaga kaya nabudol ako. Ang sakit lang tanggapin. Kinausap din ako ng best friend kong, si Jessa. Siya yung unang-unang nagsabing, "Girl, scam yan, romance baiting. Alam mo ba na uso na sa ibang bansa yan? Yung gagamit ng gwapong profile pic, tapos kakagatin ka emotionally. Tapos boom, pera." Paano kung legit siya? Tanong ko. "Legit ang paasa?" Sagot niya. Sabay sinend niya sa akin ang isang Reddit post na halos kapareho nangyayari sa akin. May mga babae rin raw na nakausap online, may pa-charming, hanggang sa manghingi ng padala or bayad later. Iyak ako ng iyak noon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil ang tanga ko pala. Ako na tong sanay sa online selling, ako patong nadali ng simpleng palusot. Dahil lang gwapo siya, dahil lang nagkataong mabait ang dating niya. Pero eto yung mas nakakagulat, Ma'am Rain. Mga 3 araw na ang lumipas mula nang mawala si Liam. Sinubukan kong hanapin ang condo address niya sa Google. Unit 8G, Tower 2, condo name. Pag-search ko sa Facebook groups ng mga residents, public group siya, may post doon, "Anybody know a Liam Reyes from 8G? Security received a delivery under that name but no one is occupying this unit since 2020. Ma'am, 2020 pa raw walang nakatira sa unit na yon. Nag-comment pa yung isang admin, "We've tried contacting the owner of Unit 8G before. Matagal nang naka-for sale pero wala pang buyer." Weird niya kasi may mga reports na may nakikitang lalaki sa hallway minsan pero pag-chinek sa CCTV, walang tao. Nanginig ako noon, literal. Nanghina ako habang binabasa yon. Yung mga balahibo ko sa batok, tumayo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maniniwala ba akong tinakot lang ako ng sarili kong imagination. That night, sinubukan kong i-retrieve yung message thread ni Liam gamit ang archived chats. Wala.
Pero alam mo kung anong naiwan? Isang voice note. Wala sa inbox. Pero nasa downloads folder ko na parang hindi ko naman na-save. Parang kusang nandoon. Nang pinakinggan ko yung voice note, ito ang sinabi niya. Kalma lang ang boses, malumanay. Parang darito na may halong lamig. Mira, pasensya ka na. Hindi ko ito sinasadya. Pero babalik ako. Kapag pwede na. Kapag ready ka na rin. Ingat ka palagi. Walang pangalan. Walang from Liam, pero boses niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung gabi na hindi ko na tinuloy ang pagkain ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung multo ba siya, hacker, o may mas malalim pa. Pero Ma'am Rain, alam ko sa puso ko, hindi iyon ordinaryong lalaki. At ito na po siguro ang simula ng isang kwento na ni sa panaginip, hindi ko akalaing mangyayari sa isang kagaya kong simpleng online seller. Alam kong mababaw kung tutuusin, 2,500 piso lang kuno. Pero para sa isang maliit na online shop, tila buhos ng ulan yon sa basag na bubong. Yung capital ko sa earbuds, doon halos nakapako. Mas masakit pa, pang tuition sana yon ng bunsong si Kevin na nasa senior high. Nasimot ang savings ko sa panibagong stock para may maibenta ngayong payday sale. At biglang nabutas pa sa scam. Hindi pa ako umaabot sa punto ng hysterical breakdown, pero ramdam ko yung bigat sa dibdib. Parang lagi akong may kasamang gumuguhit na hiya kapag naiisip ko yung profile pic ni Liam. Tuwing lalabas sa notif bar ko ang messenger icon, kinukurot ako ng pag-asa. Baka nag-sorry na siya, baka nagka-glitch lang. Kaya sinubukan kong mag-message muli. Una, Sir Liam, good evening. Pending pa rin po yung payment ninyo. Tapos kinabukasan, Sir baka pwedeng paki-check ulit? Sayang po yung parcel. 2 ticks kulay asul, scene, dead air. Tinawagan ko gamit yung in-app voice call. Ring, ring, hanggang sa maputol na lang. Walang sumasagot. Inulit ko ng 3 beses sa loob ng 3 araw. Pareho ang ending, scene. Pero walang kahit ka. Habang nangyayari to, si Jessa naman, hindi ako tinantanan. Umabot na sa point na halos himatayin siya sa pag-lecture. Day, anong sabi ko? Charm and disarm. Maniniwala ka agad kasi gwapo? Sa online madaling kumuha ng model pics. I-edit mo lang konti, boom. Alam ko na, sagot ko pinipisil yung sentido para bawasan ang sakit ng stress headache. Kung alam mo na, bakit ka pa nagdedwell? Move. File complaint. Get your head back in the game. May point siya, pero iba yung halong galit at hiya sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung kanino ako mas galit. Kay Liam na wala pa ring paliwanag o sa sarili kong nagpauto. Isang gabi, habang nagsasara kami ng tindahan ng tita ko, sideline kong magtinda sa pwesto niya pag weekends, doon ko ramdam na ramdam ang kabawasan ng kita. Normally kasi, may pambili agad ako ng bagong stock. Ngayon, kailangan kong magdalawang isip kung magre-restock ba ako ng earbuds o maghihintay na lang hanggang may magbayad si Liam na malabo na. Umupo ako sa tapat ng laptop. Nag-browse sa seller dashboard. Merong report fraud button sa order panel. Pinindot ko, nag-fill out ako ng details, pangalan, number, address na binigay niya, pati yung screenshot na processing slip. Sinubmit ko. Pagka-click ko ng submit, nag-reload ang page. 404 error. Pumasok sa isip ko, baka spotty lang yung internet. Nag-refresh ako. Pagbalik ko sa dashboard, ang order ni Liam Reyes wala na sa listahan ko. Parang nag-roll back ang stats. Bumaba pa yung metrics ng shop ko ng isang delivered item. Tinry ko ulit. Wala na talaga. Kahit search bar, 0 result. Hinanap ko yung tracking number ng rider, mismatch daw. Parang glitch. O parang binura ng kung anong sistema. Lalong sumidhi yung inis ko. Gusto kong isigaw sa monitor, "Hoy, hindi ako nag-i-invent." Pero anong laban ko kung mismong records na wala? Kinabukasan, sinundo ko si Kevin mula sa school. Tahimik siya sa tricycle. Nang tinanong ko kung anong problema, sabi niya nahihiya raw siyang humingi ng pambayad para sa school project. Doon tuluyang bumulusok ang konsensya ko. Paano kung hindi ko mabawi yung pera? Paano kung hindi ko mapunan yung pang-project niya? Sa gabing yon, habang naghihiwa ko ng sibuyas para sa adobo,
Pumalahaw ako ng hindi ko sinasadya. Sabay hagulgol, sabay tulo ng luha. Halo na sa mantika at toyo. Tinakpan ko ng siko ang mata ko. Kumiwas ng konti para di mahalata ni mama na umiiyak ako dahil sa scam sa halip na sa sibuyas. Pero kahit ilang paghimas ng pisngi, hindi maaalis yung pakiramdam na parang nabudol. Hindi lang ang bulsa ko, kundi pati na rin ang puso ko. Sobrang galing niyang mangakit. Iniis ko ang hiya, tiniis ko ang galit, pero mas mahirap palang lunukin yung fact na nabitag ako dahil lang mumiti siya sa chat. Sa dulo ng linggo, nagpasiya na ako. Wala nang kwenta maghintay ng reply. Pinapirmahan ko si Jessa bilang witness sa seller complaint form para naman may follow-up. Pero kahit anong screenshot ng address, system ID, pat reference number, pagpipifil ko sa app, nagba-blank out. Parang kumakawala yung data before ko masubmit. Sinuportahan ako ng customer service rep. Pero sabi nila, "Sir, ma'am, wala pong record na ganyan." Halos mapamura ako kasi imposibleng pare-parehong may amnesia ang bawat system na hinawakan ko. Kung hacker man si Liam, ang lupit ng skills niya. Kung multo siya, ang galing niyang magbura ng digital footprint. Sa puntong yon, inipon ko na lang lahat ng screenshots, voice note, pati mga date and timestamps sa isang folder sa desktop. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi siya babalik para magpaliwanag, hahanap ako ng paraan. Hindi basta-basta mawawala ang taong to. Ni profile picture, matetrace ko. Pero habang pinapakinggan ko ulit yung boses niya sa voice note, pakiramdam ko may humahaplos na malamig na hangin sa batok ko. Simpleng sorry raw, babalik daw, kapag pwede na. Teka, kapag pwede na? Anong ibig sabihin nun? Sinong nagkokontrol kung kailan siya pwedeng bumalik? At dito na nagsimulang mabuo sa isip ko ang nakakatakot pero kating-katikong ideya. Baka hindi talaga siya tao. Tatlong gabi pagkatapos kong i-compile lahat ng ebidensya sa desktop, nag-shift ako sa madaling araw packaging orders ng skincare sets. Sinisikap kong kalimutan si Liam. Tapos biglang may tunog na pop sa messenger. Liam Reyes sent a voice message. Halos mabitawan ko ang tape gun. Nang buksan ko, hindi na user not found ang header. Nagbalik ang buong chat thread na parang walang nangyari. May bagong display picture din siya, standing sa parang golden hour, matanaw ang ilog sa likod. Mukhang shoot para sa travel magazine. Pero sige, kinondisyon ko ang sarili ko. Focus Mira, pakinggan mo, record this if needed. Pinindot ko play, tumunog ang baritone niyang boses, medyo paos na tila pagod. Mira, alam kong huli na para mag-sorry. Alam kong nasaktan kita at alam kong na-scam ka. Oo, scam, kasi wala naman talagang pumasok na GCash. Kasalanan ko, but please pakinggan mo ko hanggang dulo. Humigop siya ng hangin, parang nagpipigil ng iyak o scripted, hindi ko alam. Namatay sa operating table ang lola ko nung gabi yun. Alam kong hindi iyon excuse, pero nataranta ako, na-shutdown ng utak ko. Pinahiram ko ang phone sa pinsan ko para asikasuhin everything. Apparently ginamit niya yung account ko para mag-pull ng kwento at paasa style pay later. Hindi ko na monitor kasi umiiyak ako sa ICU hallway. Pag uwi ko, na-delete niya lahat ng chat natin. Akala niya makakatulong pagbinura. Hindi niya alam na lalo kang nabiktima. Pumigil ang message, may sumunod pang pangalawang clip na agad nag-autoplay. Andito sa akin ang pera mo. Actually, doble, 5,000 pesos. Gusto kong isauli with interest for your trouble. Kung pwede, meet tayo ng personal para maipakita kung I'm sincere. This Saturday, 3 p.m., sa cafe sa harap ng St. Clair Hospital, Taguig. Please, Mira, one last chance. Ob di ka satisfied, you never have to see me again. Humaba pa ang silence sa dulo na parang may gustong sabihin pero pinutol na lang. Hindi ko mabasa kung genuine ba yung panginginig ng boses niya o gimmick lang. Kaya agad kong video call, just to test. Ring. After 2 rings, sinagot. Nakadim ang lights pero kita kong namumugto ang mata niyang medyo mapula. Pareho pa rin ang gwapong features pero may eye bags at little cut sa kilay. Tumayo ang balahibo ko kasi kung nambubudol to, grabe naman ang production value. Ako to, Mira. Sabi ko nang mas steady ko na ang boses ko.
Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi mo ba alam? Pumutok na yung sama ng loob ko. Ako tong napahiya. Ako tong nabawasan ng puhunan. Yun ba yung pinakabayad utang mo? Isang long message. Huminga siya ng malalim. Alam ko, wala akong karapatang humingi ng tawad kung ayaw mo na akong pakinggan. Kaya nga pinipilit kong bumawi. Hindi na sa chat, sa personal. Ibabalik ko pera mo 12-12 na pa kung gusto mo. Pero kailangan kitang makita para maipaliwanag lahat sa mata, hindi sa screen. Gusto ko sanang ibagsak ang tawag, pero aaminin ko, may kirot na awa sa boses niya. Nabasad ng konti ang pader na inipon ko. Inutol ko na lang yung call at nag-type, padala mo na lang pera through courier or bank. Tapos, agad siyang nag-type ng mahabang bubble. Pero bago ko mabasa, pumintig phone ko. Tumatawag si Jessa. Sinagot ko. Ano na naman yan? Bungad niya. Apparently, naka-alert ang phone niya kapag nag-online si Liam. Nag-install kami ng tracker extension out of paranoia. Girl, red flag yan. Classic playbook. Mag-a-apologize. Lola daw namatay. Doble babayaran. Meet up in person para mas malaki pang budol o worse, abduction. Kung magpupunta ka man, kailangan may police escort ka. Tumawa ako ng pilit. Arte mo, abduction agad? Mira, may nabasa akong thread. Ganyan-ganyan. Pagdating ng babae, biglang may investment pitch. Sweldo daw triple sa call center. Pero end up, illegal recruiter. Lahat gawa-gawa. Huwag kang pupunta. Nag-echo sa akin yung huwag niya. Pero may isa pang boses sa utak ko, paano kung totoo? Dahil kahit anong sabihin ni Jessa, kahit anong hiya at galit ko, may bahagi sa akin na gustong marinig ng live yung paliwanag. At syempre, hindi rin ako madedenay. May kilig pa rin. Inabot ako ng umaga kakaisip. Sinukat ko lahat ng pros at cons. Kung pera lang, pwede ko namang talagang habulin sa court. Pero paano mo isasampa complaint kung mismong records naglalaho? At kung totoo siyang may cash on hand, mas mabilis bawehin kaysa mag-file ng cyber complaint na abutin ng buwan. Sa kabilang banda, kung modus pa rin to, baka maulit trauma. Pero may isa pang tanong na mas malakas. Bakit nagbalik bigla yung thread? Bakit inaalaw na ng system makita ko siya? Parang may unseen force na nagtutulak? Sa huli, nag-reply ako, Sabado 3 p.m. pero sa loob ng cafe. Maraming tao, walang private room. May kasama akong kaibigan. Kung di ka sisipot ng on time o kulang pera, aalis ako. Mabilis ang scene, tapos may thumbs up emoji. Walang naidagdag na drama. Pagkapatong ng phone, nag-ayuda ako sa kalan. Time out muna sa feelings. Pero habang humahalo ako ng gulaman sa picture, ramdam ko yung tibok ng puso ko tumatama sa ribs, parang may marching band. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa ideya na baka, just maybe, ibang nilalang talaga si Liam. At may sagot siyang, hindi kayang ipaliwanag ng bank statement. At kung totoo man, gusto kong makita kung paano niya ibibigay ang pera. Baka lumutang sa hangin o kumislap. OA, pero hello, nagdi-delete ng digital trace yung tao? Yan ang estado ng utak ko buong linggo. Nag-scroll sa timeline ng sariling multo. Hanggang sa dumating ang Sabado na magde-decide kung babawiin lang ba niya pera ko o babaligtad na naman ang mundo ko. Sabado dapat ang cafe meet-up, pero 12:00 pa lang ng tanghali, nag-text si Liam. Naka-lockdown pala yung coffee shop for a private event. Can we move to a quieter place sa Magdalena, Laguna, ancestral bahay namin? Mas safe, makakapag-usap tayo ng di nagmamadali. I'll send the pin. Sa totoo lang, kumulo agad ang dugo ni Jessa. Nakasisi ko siya sa messages para updated siya. Hoy, remote location agad? Serial killer logic. Ang goal niya sa voice note, kung lalarga ka, magdala ka ng buong barangay. Pero nang buksan ko yung maps link, nakita kong 1 oras lang mula Binyan ang bayan ng Magdalena. Doon din ako nag-field trip noong high school. Tahimik na bayan, kilala sa falls at lumang simbahan. Hindi naman to boondocks na walang tao. Sabi ko sa sarili ko, pinag-isipan ko pa rin. Kung totoo ang refund niya, mas madali naming matatapos to nang walang bulong-bulungan ng ibang customers. Wala ring ingay ng espresso machine. Plus malapit lang naman, madaling umeskapo kapag may red flag. Bandang 3:00 ng hapon, bumubuhos na ang ulan. Tipikal na tag-ulan na parang buhos balde. Nag-book ako ng tricycle patungong terminal, dala ang pepper spray, powerbank, extra SIM,
At isang secret kasa sa garter ng medyas ko. Regalo ni Jessa, pang panic whistle at maliit na switchblade. OA pero let's go. Sumama si Kuya Ray, kapitbahay naming UV Express driver bilang escort/taga-abang. Paiwan ko raw siya sa bayan kung sakali. Basta't text ko lang kapag tailangan. Pagpasok namin sa provincial road papasok ng Magdalena, biglang humina ang signal. Yung 2 bar ng LTE, naging emergency calls only. Sinubukan kong i-chat si Jessa, pending lahat. Tuloy pa ba, ma'am? Tanong ni Kuya Ray habang nag-o-overtake sa mini truck. 5 minutes na lang to, sabi ko, kahit ako mismo kinakabahan. Basta higpitan mo preno. Dumating kami sa barangay outpost sa dulo ng aspalto. Dito raw muna maghihintay ang mga private vehicles kapag patas na ang kalsada. May sakayang habal-habal o jeep paakyat. Pero sa gulat namin, bukas na bukas ang malaking bakal na gate na karaniwan daw isinara pagkahapon. Walang tanod, may papel na nakadikit. Road open, proceed with caution. Mira, sure ka bang ngayon lang binuksan yan? Tanong ni Kuya Ray. Hindi ko alam, kuya. Dati kasi may schedule yan. Sapat na yung hinala niya para mag-park na lang sa gilid. Ako na magbabantay dito. Solo ride ka na paakyat. Pero bawal kang iwan ng habal-habal driver. Sinulyapan ko ang may kalawang kong payong. Umiling. At nag-decide maglakad kalaunan dahil basang-basa na rin naman ang kalsada. Ulan na malamig, parang binubuhusan ng yelo ang balikat. Pero sabik din akong matapos na ang suspense. Mga 10 minutong lakad sa makitid na daan, unti-unting lumalabo ang paligid, maski liwanag ng hapon na tatakpan ng makapal na ulap at dahon. Ang weird, walang putik na dumikit sa paa ko kahit putol-putol na konkreto. Parang kusang nililinis ng tubig ang tsinelas ko. Mayat maya, humuhuni ang ibong hindi ko pa naririnig kailanman. Tunog flute na may vibrato. Sinipat ko ang phone ko. Dead bar. Kinawakan ko mahigpit yung pepper spray. Iniisip ang lahat ng self-defense drill sa TikTok. Tapos bigla akong sumapit sa clearing. Malawak na bakuran na may lumang bahay na bato. 2 palapag, puting pader, may sangkaterbang rebak ng lumot at malaking balkonahe na may kahoy na balustre. Isang higanting balete sa gilid. May manaparol na yari sa kapis na kumikislap kahit tirik ang araw. Walang kuryente dapat yon. Pero kumikislap talaga. At doon sa paanan ng hagdang bato, nakatayo si Liang. Barefoot. Nakasuot ng maluwag na puting linen pants at barong style na may burdang dahon. Basa ang buhok, pero hindi mukhang alumpihit sa ulan. Sa halip, parang lahat ng patak umiikot palibot niya, hindi sumasayad sa balat. Huminto ako, hinigpitan ang drip sa spray. Pasensya ka na kung pinapunta pa kita rito. Bungad niya, kalmado. Parang hindi umaambon. Mas kampante ako mag-explain dito. Kontrol ko ang paligid. Kontrol? Umangat yung kilay ko. Mumiti siya, yung tipong mellow. Wala mo nang tanong, halika sa loob. May tuwalya ka ron. And of course, pera mo. Umakyat ako ng 3 baitang. Naramdaman kong natutuyo agad yung damit ko. Parang hinigop ng hangin. Paglapit ko, tinangka kong silipid yung talampakan niya. Malinis, walang putik, kahit 0 tsinelas. Tapos, binuksan niya ang pintuan. Amoy antigong kahoy, hinaluan ng pabango ng sampagita at kaunting ozone? Hindi ko maipaliwanag. Nakita ko agad ang malaki na sala, mako-pa-red na sahig, relikaryong santo sa sulok, at 2 bentilador na lumang-luma pero umiikot tahimik. Walang ibang tao, walang katulong, walang lolo't lola. Nasaan lahat? Tanong ko, nangingilid pa rin ka ba? Matagal nang walang nakatira rito maliban sa akin. Sagot niya, lola ko na binanggit ko, dito pinanganak, pero lumipat na sa Maynila 60s pa. Ngayon, ako muna ang tagapagbantay. Umupo siya sa rattan chair, sabay abot sa center table ng brown envelope. Binuksan ko, eksaktong 5,000 cash. Crisp bills, may faint gold shimmer sa mga dulo kapag tumatama ang liwanag ng ventilador blades. Napatitig ako. Dinama ko kung hologram lang ba yon. Parang hindi. Parang mismong papel ang kumikinang. Refund plus interest, sabi niya. Pwede ka nang umalis kung yan lang ang sadya mo. Huminga ako ng malalim. Kung dapat akong matakot, ngayon na siguro.
Pero eto ako, tinanggap ang pera. Bakit parang gusto ko pang makinig? Ngumiti siya, shoulders relaxing. Kasi kailangan kong mapawi ang duda. Promise ko, sasagutin ko lahat. Pero bago yun, tumayo siya, tinuro ang nakabukas na antique aparador. May tuwalya at dry clothes, para di ka sipunin. Mag-CR ka muna. Walang CCTV, biro pa niya. Di ko alam kung dahil sa ulan, sa kakaibang amoy ng lupa, o sa kaunting kiliting galing sa ilaw na ginto sa hangin. Pero sumunod ako. Iniwan ko muna sa mesa ang pepper spray. Naalala ko lang isara ko pinto ng banyo. Habang nagpapalit ako ng tuyot lumang pero malambot na kamiseta na amoy kampupot. Napatingin ako sa salamin. May parang naggaglow sa balat ko. Subtle lang. Reflection lang siguro ng Capiz lanterns, isip ko. Pero anong Capiz na may ilaw kahit walang kuryente? Lumabas ako at inabutan siyang nakatayo sa tabi ng altar sa likod ng sala. Hawak niya ang lumang wooden frame na may ukit ng diwata. Dalagang nakapikit, may alon-along buhok, kamay nakapatong sa palad ng hangin. Tumapat ang kidlat sa bintana. Saglit kong nakitang kumislap pati yung mga inukit na bituin sa kahoy. Handa ka na bang marinig kung bakit at paano nangyari ang lahat? Tanong niya. Seryoso na. Nangingilid liwanag ng kidlat sa iris niya na kulay emerald. Hindi ako umimik, pero tumango ako. Tinatago ang panginginig sa tuhod. Sa puntong iyon, alam ko nang wala na ako sa simpleng refund mission. Pumunta ako roon dala ang galit. Pero nasapawan na iyon ng purong kuryosidad at isang uri ng takot na may halong paghanga. At habang nauupo ako sa lumang sofa, naramdaman kong umuusad na ang oras sa ritmo na parang mabagal na tugtog. Sinusulit yung bawat pitik ng ulan sa bubong. Parang mismong bahay ang humihinga. Nag-aabang sa kasunod niyang kwento. Ang kwentong siguro magpapabago hindi lang sa akin, kundi sa kung paano ko tinitingnan ang mundong ginagalawan ko. Tahimik ang buong bahay. Wala kang maririnig, kundi ang unti-unting paghupa ng ulan sa bubong at ang marahang tunog ng bentilador na umiikot sa kisame. Si Liam nakatayo pa rin sa harap ng lumang altar na parang hinuhulma ng liwanag ang bawat galaw niya. Hawak pa rin niya yung kahoy na frame ng diwata, pero this time nakatingin na siya diretso sa akin. Mira, hindi ko alam kung anong eksaktong terms ang dapat kong gamitin para sabihin to, sabi niya, habang dahan-dahang ibinabalik ang frame sa altar. Pero kailangan mong malaman kung sino talaga ako at kung ano ako. Pilit akong umiti kahit may bahagyang kabang gumuguhit sa tiyan ko. E di sige Liam, simulan mo na. Gawin mong simple, kasi pag nosebleed explanation mo, lalabas ako't uuwi. Umupo siya sa kabilang upuan, yung may ukit ng ibong may pakpak na parang may halo. Malapit siya pero hindi nakakatakot. Parang may respeto sa espasyo. Hindi ko ginagamit ang apelyidong Reyes. Hindi ko talaga apelyido yun, bungad niya. Ginamit ko lang yon para makihalubilo. Ang tunay kong pangalan ay Liam De Liwanag. De Liwanag? Ulit ko. Medyo natawa ako ng mahina. Parang lumang angkan ng mga Kastila? Tumango siya. Oo. Pero hindi lang basta lumang angkan. Ang pamilya namin tagapagbantay ng isang linya ng dugo ng engkanto. Tila naubos ang hangin sa baga ko. Engkanto? Tumango ulit siya. Hindi kami tulad ng napapanood sa pelikula. Hindi rin kami perpekto. Ang mga kagaya ko, ipinanganak sa pagitan. Kalahating tao, kalahating hindi. May tungkuling kaming magmasid sa kalakaran ng mundo ng tao. Lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa hustisya, pandilinlang at kapalit. Kahit alam kong dapat skeptikal ako, hindi ko magawang hindi makinig. Kasi habang nagsasalita siya, may parte sa akin na parang natatanggap yung sinasabi niya. Hindi dahil sa nabudo na naman ako, kundi dahil parang nararamdaman ko yung bigat ng totoo sa boses niya. May lungkot, may kumpisal. Yung scam na nangyari sa'yo, hindi ko sinadya, hindi ako yung mismong gumawa. Pero pinabayaan ko. Inaubaya ko sa pinsan kong si Elias ang account ko. Isa rin siyang kalahating tulad ko. Sa mundo naming mga hindi lubusang tao, may mga batas. Isa roon, hindi pwedeng manlamang sa tao kung walang kabayaran. E di sana siya ang sinisingil mo, sabi ko. Medyo may tigas pa ang tono ko. Ngumiti siya ng pagod. Ginagawa ko na. Bago ko ba siya maunahan sa kasalanan niya, nauna ka ng masaktan.
Kaya ngayon, ako na ang kailangang bumawi. Tumayo siya at lumapit sa may pinto sa ilalim ng hagdan. Makitid ito, parang stockroom lang. Binuksan niya iyon gamit ang susi na yari sa kahoy at biglang bumungad ang malalim na amoy ng yerba buena, insenso at parang nasusunog na papel. May makipot na daan pababa, parang lumang silong. Sundan mo ko, aniya. Ha? Di ba dapat kung horror to? Ako yung hindi sumunod? Biro ko. Pero ang totoo, kinilabutan nako. Pwede kang hindi sumunod, pero kung gusto mong marinig ang buong paliwanag, ito ang simula. Dahan-dahan akong bumaba sa makipot na hagdang kahoy. Sa ilalim, may maliit na silid, parang kuweba na may pinatuyong halaman na nakasabit sa kisame. Sa gitna, may bilog na mesa at sa ibabaw nito ay may lumang libro, isang kahon ng pulang buhangin at isang papel na mukhang daw ang kamay. Kumuha siya ng isang kandila. Sinindihan ito gamit lang ang paghipan. Walang posporo, walang lighter. Basta biglang umilaw. Dito kami nanunumpa, bulong niya, na hindi kami mang-aagrabyado ng tao. Na kung may pagkukulang kami, kailangan naming bayaran hindi lang sa material na bagay, kundi pati sa pananagutan sa pagitan ng dalawang mundo. Lumapit siya sa libro, binuksan ito at pinakita sa akin ang pahina kung saan may drawing ng isang babaeng mukhang diwata, nakaluhod sa harap ng isang lalaki. Sa ilalim ng drawing, may mga simbolong hindi ko mabasa. Pero yung ilaw ng kandila, parang ginagabayan ako kasi bigla kong naintindihan ang nakasulat. Kapag ang isang nilalang ng liwanag ay lumabag sa balanse ng tiwala, kailangang itong itama sa pamamagitan ng sakripisyo o pagbubuo ng isang kasunduan. Anong ibig sabihin yan? Tanong ko, na kung hindi ko na itama yung nangyari sa iyo, sagot niya, pwedeng mawala ang access ko sa mortal na mundo. Pwedeng maputol yung koneksyon ko sa lahat ng pinaglalaban ko at pwedeng maparusahan ang kaluluwa ko ng pagiging limot. Alam mo ba kung gaano kasakit yung limutin ka habang buhay ka pa? Bigla kong naramdaman yung pangingilabot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang may laman, parang may pinanggagalingan. Bakit mo to sinasabi sa akin? Tinitigan niya ako, malalim. Parang sinusukat kung handa na ba ako kasi ikaw ang taong pinagkatiwalaan ko kahit alam kong hindi ako karapat-dapat. At na yung nagawa na kitang saktan, may tungkulin akong bayaran hindi lang yung halaga ng perang nawala sa'yo, kundi yung tiwalang nawalan ng tahanan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero napalunok ako ng marahan. Parang biglang naging totoo lahat. Hindi na siya si Liam na scammer. Hindi na rin siya yung gwapong chatmate. Siya na ngayon yung tao or engkanto na may utang na loob at hindi umaatras sa responsibilidad. At kahit papano, may kung anong parte ng puso ko na nagsisimulang lumambot ulit. Pagbalik namin sa taas, ibinigay niya sa akin yung isang maliit na piraso ng papel na parang galing sa parehong libro. Nakasaad dito, sabi niya, na bilang pagtubos sa pagkukulang, kailangan kong ibigay sa iyo ang karapatan na pumili ng isang kahilingan. Hindi pwedeng para sa sariling yaman. Dapat may kinalaman sa kabutihan. Tinanggap ko ang papel at bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Isipin mong mabuti, isang beses lang yan. Pero kung pinili mong tumanggap ng ganti kaysa kapalit, maiiba ang anyo ng ugnayan natin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit may kutob na ako. Ngumiti siya, malungkot. Na baka hindi na ako makatawid muli sa buhay mo pagkatapos mong pumili. Hindi ako sumagot, pero naramdaman ko na nagsisimula ng kumirot ang dibdib ko. At sa sarili kong isip, may umuusbong na tanong, kung may kapalit ang hustisya, kaya ko bang tanggapin pumawala siya sa dulo? Hindi ko alam kung gaano katagal kaming natahimik pagkatapos niyang ibigay sa akin yung papel. Pakiramdam ko, ang ayoko na ng lihim. Kung may gusto kang malaman, kung gusto mong siguraduhin kung totoo ba talaga ang lahat, sabihin mo lang. Okay, sagot ko, habang hinihimas-himas ko ang papel sa kamay. Kung kalahating engkanto ka, ibig sabihin, may nanay o tatay ka na tao? Tumango siya. Tatay ko ang mortal. Nanay ko ang tagapagmana ng lahi ng liwanag. May panuntunan sa amin na bawal ang sobrang paggahulog sa mundo ng tao.
Kasi nakakaapekto raw yun sa balanse ng dalawang mundo. Kaya ako lang ang iniwang magbantay sa luparing ito. Isang patunay na pwedeng magkasama ang dalawang mundo kung hindi lalampas sa hangganan. Pero nilampasan mo yung hangganan, di ba? Tanong ko. Kasi ininvolve mo yung sarili mo sa buhay ko. Hinayaan mong may masaktan. Exactly. Bumuntong hininga siya. At yon ang naging kasalanan ko. Tahimik kami ulit. Sa totoo lang, habang tumatagal, hindi ko na siya matignan bilang scammer. Hindi rin siya mukhang masamang nilalang. Kung tutuusin, parang mas totoo pa nga siya kaysa sa ibang taong dumaan sa buhay ko. Siya lang ang nagpakita ng pagsisisi ng walang hinihining kapalit. O sige, sabi ko habang tinititigan yung papel. Kung isang kahilingan lang ang pwede kong hilingin. Kahit ano basta hindi para sa sarili. Tumango siya. Kailangang makakabuti para sa higit sa isa. Hindi mo pwedeng hilingin na yumaman ka o magkaroon ka ng boyfriend o gumanda ka. Hindi ganyan ang prinsipyo ng engkanto. Napaisip ako, paano kung ang hiling ko ay para sa ibang taong naloko rin? Katulad ko? Napatingin siya sa akin. Naging seryoso ang mukha niya, tapos dahan-dahang tumano. Pwede yan. Tumayo ako, humakbang palapit sa kanya. Hindi ko alam kung saan galing yung lakas ng loob ko, pero nilagay ko ang papel sa lamesa sa harap niya. Gusto kong maibalik ang pera at hustisya sa lahat ng online sellers na na-scam katulad ko. Hindi lang yung mga naluway sa pa-cute sa chat. Lahat ng nadali. Kasi pare-pareho lang kaming pinagsamantalahan. Nanlaki ng bahagya ang mata niya, pero ngumiti siya. Yan ang klaseng kahilingang hindi basta pinapalampas. Biglang umihip ang hangin mula sa bukas na bintana. Umiikot ang mga kapi sa kisame. Tumutunog na parang kampanilya. Tapos, sabay kaming napatingin sa sulok ng altar. Doon, unti-unting lumiwanag ang parte ng sahig na may inukit na bilog na parang mas lumang seal. May narinig kaming bulong. Hindi boses ng tao, hindi rin boses ng hayop. Parang pagsabay-sabay ng hangin, alon at bulong ng mga halaman. Pumirma ka gamit yan, sabi niya, sabay abot ng maliit na stylus na gawa sa kahoy. Isulat mo ang pangalan mo sa gitna ng papel. Ganoon na ang ginawa ko. Nang matapos kong isulat, biglang nagliwanag yung papel. Hindi apoy, hindi laser. Parang liwanag na malamig sa balat, pero ramdam mong pumasok sa loob ng dibdib mo. Hindi ako nakaramdam ng sakit, pero may naramdaman akong parang hinihigop yung bigat ng loob ko. Pagkawala ng liwanag, wala na ang papel sa mesa. Nagsalita ulit si Liam, medyo hingal, parang may energy siyang nawala. Simula ngayon, lahat ng sellers na nadokumento sa realm namin bilang biktima ng panlilinlang ay makatatanggap ng refund sa paraang hindi nila malalaman kung saan galing. Pero ikaw ang pinagbulan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang naging tulay. Ikaw ang magiging anchor ng karma. At dahil pinili mong tumulong kaysa gumanti, ikaw ang magsisilbing portal ng balanse. Naguluhan ako. Portal? Pakisimple. Ngumiti siya. Simula ngayon, may koneksyon ka na sa mundo namin. Hindi ka engkanto. Hindi ka rin tagapagbantay. Pero may karapatan kang makita ang totoo. Kung pipiliin mong gamitin ang koneksyon na yun. Hindi pa man ako nakaka-reply, biglang lumakas ang hangin. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Lahat ng kurtina, kumakaway na parang may inaanyayahan. At si Liam, unti-unting nanghihina, maputla ang mukha niya. Nanginginig ang mga daliri. Uy, anong nangyayari sa'yo? Lumapit ako agad. Normal to. Kapag may sinumpaang kasunduan, binabawasan ang energy ng hengkanto. Kailangan kong magpahinga bago ko maibalik ang sarili ko sa balanse. Pwede ba kitang tulungan? Tanong ko. Halos sabay ng pagsalo ko sa braso niyang biglang nanghina. Pwede, sagot niya. Pero may kapalit. Kapag tumulong ako, anong mangyayari? Tumitig siya sa mata ko. Wala na siyang suot na maskara. Lahat ng takot, pagod at pagkatao niya, kitang-kita sa tingin na yon. Kapag tinanggap mo akong tulungan, pwede akong manatili sa mundong to. Pero mapupunta ka sa panig kung saan may pananagutan, hindi ka na simpleng tao. At doon ko na-realize, hindi na lang to tungkol sa refund o tungkol sa scam. Hindi na rin to simpleng away ng seller at buyer.
Ito na yung punto ng kwento kung saan ako na mismo ang kailangang pumili kung lalaban ako para sa mundo ng mga gaya kong pinabayaan. O lalayo, tatakbo at babalik sa buhay kong pangkaraniwan. Pero habang hawak ko si Liam, habang ramdam ko yung init ng palad niya, kahit unti-unti nang nanlalamig, hindi ko magawang tumalikod. At sa pinakaunang pagkakataon, mula noong nagsimula ang lahat, hindi ako natakot. Kahit ang pinapasok ko, hindi ko palubos na naintindihan. Wala pang 10 minuto matapos kong alalayan si Liam sa sofa, ay nagbago na ang ambience ng buong bahay. Parang may humagod na malamig na hamog mula sa sahig paakyat sa kisame. Nag-flicker ang kapis lanterns, tapos unti-unting tumigil na ring kumulog sa labas. Ang ulan, bigla na lang parang nag-mute. Tahimik pero hindi nakakatulig. Tahimik na tipong parang may humahawak sa hangin at sinasabing, "Makinig kayo." Nakapikit si Liam, nanginginig pa rin, ngunit hindi na bumibitaw sa kamay ko. Napansin kong may mapusyaw na liwanag na waring gumagapang mula sa pulso niya papunta sa akin. Hindi nakakapasong init, kundi parang sinlambot ng wax sa kandila na nagsisimulang matunaw. Sa bawat paghinga niya, lumalalim ang kulay esmeralda ng mga ugat na nakikita ko sa ilalim ng balat niya, at doon ko napagtanto. Hinihiram ko pala ang lakas na nawawala sa kanya. Gamitin mo yan, mahina niyang bulong. Halos pabulong na dumausdos sa pagitan ng panghinga. Connectivity mo yan sa realm ko, wala nang harang sa data, sa signal, sa kung anumang firewall ng tao. Tumingin ako sa lumang mesa. Naroon pa rin ang laptop ko, yung luma kong hand-me-down na may bitak ang screen, nakasaksak sa power bank. Iswipe ko dapat papunta sa home screen, pero bago pa ako makadikit, bigla nang nag-on ng mag-isa. Pumasok diretso sa desktop, tapos lumitaw ang isang terminal window na may nagsusulat na command lines na parang may sariling utak. Wala akong pinindot, as in zero keystroke. Literal na napalunok ako. Okay, bulong ko sa sarili. Ito na yata yung sinasabi niyang portal. Sa gilid ng terminal, may tumabing maliit na dashboard, parang UI ng bank aggregator, pero ang header, daloy ng hustisya ang nakasulat sa Tagalog. Sa loob, nagsusulputan ang mga pangalan ng online stores. Yung iba kilala ko, si Ate Fel ng Marinated Bangus, si Kuya Otep na nagbebenta ng custom t-shirts, pati yung pinsan ni Jessa na na-chargeback ng customer after shipment. Halos daan-daang seller profiles ang nagpopulate, parang playlist na walang katapusan. Kapag tumakbo yan, mahina ulit ni Liam, babalik ang eksaktong halagang nakuha sa kanila, kasama ang interest mula sa realm natin. Pero Mira, every peso corrected is energy drawn from me. Kailangan nating himayin para hindi ako tuluyang maglaho. Himayin? Gaano karami ba ang aabutin? Pinipigilan kong mangatal ang boses ko. Isipin mo na lang, bawat processing screenshot na katulad ng sayo, nakalog sa ether. Mga libo na yan sa buong bansa. Huminga ako ng malalim, tinap ang trackpad at nag-zoom in sa unang 10 entries. All dated within the last 6 months. Karamihan GCash slip din na processing. Lahat bogus. Pinili ko muna yung pinakamalapit, mga seller sa Calabarzon, para makita kung anong mangyayari kung localized lang. Nag-highlight ako, tapos may nag-pop na prompt. Ituloy ang pagbayad? Yes, no. Napatingin ako kay Liam. Next ring ka ba? Biro kong may nanginginig na tawa. Kasi parang literal nang lumalabo yung edges niya sa peripheral view ko. Partial only, sagot niya. Pilit tumatawa rin. Sige, subukan mo. Pero ready ka sa konting fireworks. Click, yes. At dun na nangyari ang parang pelikula. Umangat ang mga papel na resibo mula sa envelope na inabot niya kanina. Imuko pa ng liwanag ang gitna ng sala habang umiikot sila na parang mini tornado. Hindi sila nagkakalat. Umiikot lang. Tapos sa bawat ikot, nagiging abo, nagliliwanag at tuluyang naglalaho hanggang maging pulbos na shimmering dust. Kasabay ng bawat paglaho, tumitigil sandali ang cursor sa laptop. Tapos, success. Ang status sa green bar. Then in all, 10 refund nang walang 2 minuto. Ang weird, habang mangyayari yon, nag-vibrate ang phone ko kahit walang signal kanina. Pagbukas ko ng SMS inbox,
Sunod-sunod na notification mula sa GCash. You have received 4,800 pesos from unknown sender. May ibang seller pa nga na hindi ko kilala. Tumawag out of nowhere. Sis, ano nangyari? Bumalik yung pera ko. Hindi ko sila sinagot. Mamaya ko na i-explain. Pagkatapos ng unang batch, sumadsad si Liam sa sandalan. Parang binuhos ang pawis, pero kita ko ring kumikislap sa leeg niya ang faint na balahibo ng liwanag. Sig na buhay pa siya kahit banlo na banli ang energy. Kaya pa, tanong ko, konti pa, uwol niya. Pero kailangan ko ng angkor. Napatingin siya sa kamay ko, parang nag-uusap kami ng walang salita. Hinawakan ko ulit ang pulso niya. Mas mainit na siya kaysa kanina. May gumapang nakirot sa akin. Parang sipon na umaakyat sa mukha ko. Pero kaya. Hindi sakit. Parang nanghihilom na pagod. Okay, sabi ko. Hinigpitan ko ang hawak. Batch 2 tayo, pero gagamitan natin ng logic filter. Kahit pagod, napangiti siya. Halatang tech-savvy rin sa kabila ng antikong aura. Inak ko ang advanced sa UI. Lumabas ang mga filter. Nilagay ko amount 1,000 pesos at transaction age 30 days para ma-prioritize yung mga bagong biktima na siguradong mayroong impact pa sa budget nila. Click ulit. Yes. Mas mahina na ang light show, pero mas mabilis. Siguro triple speed. Parang lumang projector na nag-flash ng flashcards. Sa bawat success, may tumitipa sa likod ng utak ko. Sana nakikita to ng lahat ng mensahe sa sellers. Group para maniwala silang may hustisya. Maya-maya, humupa na ang effect. Bagsap na halos si Liam, pumikit siya, hinigop ng malalim ang hangin, tapos dahan-dahang bumuga. Stop muna, pakiusap niya. Pag inubos natin sa isang bagsakan, baka mawala ako permanently. Napagulp ako. Permanent? As in alikabok? Multo? Hindi ghost. Ipinilig niya ang ulo. Disintegration. Wala nang pagkakataong bumalik. Kulang na lang sabihin niyang mapuputol ang ugnayan namin, pero sapat na yung posibilidad para kumabog ng todo ang dibdib ko. At doon ko na-realize, mas mahalaga na siya kaysa sa perang pinapaikot namin. Fine, sabi ko. Inilipat ang cursor sa pause. Every cycle, 20 accounts lang. May time ka mag-recover. Hindi tayo nagmamadali. Basta tuloy-tuloy hanggang ma-zero. Pinap ko yung scheduler. Lumabas ang countdown. Next run in 3 hours default. Ginawa kong 8 hours sakto parang gamot, 2 beses sa isang araw. Tumango si Liam. Nakapikit, parang nagme-meditate. Alam ko pagod siya, pero hindi ko mapigilan tanungin. Pwede ka bang mabuhay ng normal dito? I mean kung may anchor ka, ako, hindi ka ba mawawala? Idinilat niya kaunti ang mata. Possible, pero naka-conditional. Kailangan mo, gusto mo ba talagang maging anchor ko? O gusto mo lang gumanti sa sistema? Hindi ko sinagot agad. Nilapag ko ang laptop, naupo sa tabi niya. Pagharap ko, nakatingin na siya sa akin ng diretsyo. Yung tingin na walang engkanto-engkantong drama, kundi simpleng tao na nagtatanong kung genuine ba yung nararamdaman ko. At eto na yung moment na sinasabi sa mga romcom, yung tipong malilinya ka nang, alam ko bagong kilala lang kita, pero wala. Sumabog na sa ulo ko lahat ng rasyonal. Mas malakas yung tahimik na certainty na nagsimulang sumibol noon pang unang nakita ko siyang nakangiti sa profile pic. Gusto ko, sabi ko, halos hindi na kailangan ng boses. Hindi lang kasi may utang ako sa'yo o may utang ka sa'kin. Gusto ko kasi, ikaw yan. Napangiti siya, mas mahina pero totoo. Sinapu niya ang kamay kong nakahawak pa rin sa pulsuhan niya. Sapat na yan para manatili akong buo, bulong niya. Pero Mira, isang paalala, kung sakaling gumiwang ka, kung sakaling magregret ka, kahit isang segundo lang, mapuputol ang tie. At kapag naputol, baka hindi na ako makabalik. E di huwag akong bibitawan, sagot ko, pabulong din sabay bahagyang tawa. Iyon din ang kondisyon ko. Hindi pa kami handang pag-usapan ang salitang pag-ibig, pero ramdam kong sabay kaming umiinom ng kape na walang kape. Yung kaparehong inip pero walang bitterness. Tumingin ako sa screen. Nakapause pa rin, countdown nagsisimula na sa 7 hours 58 minutes. Sa isip ko parang siyang timer sa isang relasyon na kailangang alagaan.
araw-araw na gagamutin para mananatiling buhay. Sa labas, muling bumuhos ang ambon. Hindi na atras pasulong na bagyo, kundi pino, kasabay ng unang kuliglig ng dapit hapon. Parang sinasabi ng langit, mag-cool down muna kayo. Bukas ulit tayo mag-refund. At sa kalma ng sandaling yon, habang nakasandal ang ulo ni Liam sa balikat ko at tinatanaw namin ang hardin na kumikislap sa pintig ng mga parol, hindi ko mapigilang isipin. Pwede palang mangyari na sa gitna ng isang scam, may kapalit na mas mahalaga kaysa pera. Isang koneksyong may halong hiwaga, tapang at posibilidad ng pag-ibig. Pero bago ako maging sentimental ng sobra, nag-buzz ang phone ko. Signal bars, bumalik. Pumila agad ang notifs ng group chat ng mga online seller. Puro pasasalamat, puro OMG. May iba pang nagsasabing may anonymous donor. Napaniti ako. Hindi pa man tapos ang laban, may resulta na. Kinusot ko ang mata ko, napailing at pinindot ang mute. Bukas ko na sila kakausapin. Ngayon muna, hahayaan ko munang huminga at mabuo ulit si Liam. Dahil mamaya o bukas o sa susunod pang araw, haharapin pa namin ang mas malaking hamon. Paano ipapaliwanag sa mundo ang hustisyang dumarating ng parang milagro? At paano namin ipaglalaban tung kakaibang samahan na sinimulan sa isang paliwanag at isang pangako? Isang araw na ang lumipas mula nang simulan namin ni Liam ang refund mission. Umaga na, pero hindi ko na namalayan kung anong araw, anong petsa. Basta ang alam ko, gumising ako sa sofa ng ancestral house na may isang banyerang katahimikan. Si Liam mahimbing pa rin pero mas relaxed ang mukha. Parang mas buok, hindi nakalat-kalat ang liwanag sa katawan niya. Tumingin ako sa paligid. Sa kabila ng antigong itsura ng bahay, may kakaibang init sa loob. Hindi siya nakakatakot o mausok. Parang nagmimistulang tahanan. Yung tipong kahit may kilabot, alam mong ligtas ka. Tahimik akong bumangon, lumabas sa balkonahe, saka naupo sa sahig habang hinihintay kong magising si Liam. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Basta noong biglang may mainit na kamay na tumapik sa balikat ko, sabay sabing, gising ka na pala. Parang tumigil ang buong paligid. Kanina ka pagising? Tanong ko. Oo, sagot niya. Pinanood lang kita. Napangiti ako kahit tinatakpan ko yon ng yon. Creepy ka. Medyo, pero romantic creepy, sabay kindat. Tumahimik kami. Ang hangin humahaplos sa mukha ko. Ang amoy ng halaman sa paligid, mas malalim kaysa sa ordinaryong samyo ng bukid. May halong kampupot at parang hinog na mangga na sinabuyan ng yelo. Sabi mo, bungad ko, kapag tumulong ako, may chance kang manatili sa mundong to. Pero hanggang kailan? Hindi agad sumagot si Liam. Umupo siya sa tabi ko, siniklot ang laylayan ng kanyang linen shirt at dumukwang na parang may inaayos sa tsinelas na wala naman talaga. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, seryoso na, hanggat buo ang koneksyon natin, hanggat totoo pa rin yung pinili mong pagtanggap sa akin. Akala ko ba, isang pagkakamali lang, isang regret, puputol na agad yun? Oo, sagot niya. Pero hindi ka pa nagre-regret, di ba? Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, pero kusa na lang lumipad sa labi ko ang mga salitang, hindi, tumingin siya sa akin, sa parang sinisukat kung nagsasabi ako ng totoo. Tapos biglang ngumiti. Pwede ko bang subukan ng isang bagay? Bago pa ako makapagtanong kung ano, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya agresibo, hindi rin siya parang prinsipe sa pelikula. Parang lalaking tahimik lang ang intensyon pero malinaw. Umangat ang kamay niya, humawak sa gilid ng pisngi ko. Mainit pero banayad. Parang pagtanggap, parang pagsuyo. Kung sakali lang, bulong niya, halos walang tunog. Kung sakaling ito na yung huling pagkakataon, payagan mo na ako. Hinawakan ko ang kamay niya, tumango. Sige, at doon, sa gitna ng umagang may lumilipad na maliliit na puting bulak na parang pinalamig na sinag ng araw, inilapit niya ang labi niya sa akin. Banayad, walang madali, walang panggigil, para lang yung hangin na sa wakas, pinayagang sumayaw sa bintana. At nung lumapat na yung mga labi niya sa akin, hindi ko inaasahang mararamdaman kong,
parang may bumukas. Hindi lang sa puso kundi sa paligid. Sa mismong sandaling yon, naramdaman ko ang liwanag. Totoong liwanag, galing sa loob. Pumikit ako, pero ramdam ko pa rin ang paligid. Ang mga dahon, ang mga damo, ang hangin, pati mga ugat ng mga puno sa ilalim ng lupa. Lahat parang bumubulong ng tama to. Agkabitiw ng halik. Hindi agad ako nakapagsalita. Pero hindi rin siya. Parang parehong busog ang mga puso namin. Walang awkwardness, walang anong ibig sabihin nun, moments. Basta nagkakatinginan kami, tapos natawa kami pareho. Epekto ba yun ng engkanto kiss? Tanong ko, pilit kalmado pero may halong kilig. Partly, sagot niya. Pero mas epekto yon ng taong tunay na tumanggap sa akin, kahit hindi niya pa alam ang buong kwento ko. Tumayo siya, iniunat ang mga braso. Saka naglakad papunta sa gitna ng bakuran na may halong hampas ng liwanag. Doon ko siya nakita, hindi bilang kalahating engkanto, hindi bilang scammer, hindi bilang misteryosong buyer. Nakita ko siya bilang Liam. Yung Liam na may pinangangalagaan. Yung Liam na pinili kong paniwalaan. Bigla siyang lumingon. Mira, awag niya. Ano? May gusto akong sabihin. Lumapit ako, tahimik. Tumigil siya sa gitna ng bilog na parang altar sa hardin kung saan may 3 batong may ukit. Doon ko nakita na habang kaharap ako, may unti-unting bumubuo sa paligid. Mga fireflies na hindi ko alam kung saan nanggaling. Marami, parang stars na bumaba. Nung hinalikan mo ako pabalik, sabi niya, sinelyuhan mo ang kasunduan. Hindi na ako mawawala basta-basta. Hindi na rin ako kailangang mag-disappear pag natapos na ang refund mission. Napakunot ang noo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin, tumigil sa harap ko. Ibig sabihin, may choice na ako. Pwede na akong mamili kung saan ako mananatili, sa realm ng mga engkanto o sa mundo ng taong tumanggap sa akin. At habang sinasabi niya, yon ang hangin sa paligid namin parang humawak sa buhok ko. Hindi malakas, banayad, mainit, parang halik. Kaya ito pala yung ibig sabihin ng halik sa hangin. Yung tipong kahit wala ka nang masabi, naiintindihan mo na lahat. At kahit hindi ko sinabi ng malakas, alam kong narinig niya kung sagot ko. Oo, lumipas ang 7 araw na parang isang iglap. At kasabay ng bawat araw, tumakbo ng tuloy-tuloy ang nakaschedule na daloy ng hustisya script. Tulad ng clockwork, 2 batch ang tumatakbo kada 8 oras. Hindi na dramatiko ang liwanag. Pailan-ilan na lang ang alikabok ginto sa hangin tuwing may nagre-refund. Pero sapat para paalalahanan kaming buhay pa ang kasunduan. Sa tuwing matapos ang isang cycle, may notifikasyong pumapasok sa phone ko mula sa samut-saring group chat. Sis, totoo ba to? 3K refund pumasok sa GCash? Oh my God, kala ko scam ako forever. Sino ka mang anghel? Salamat. Hindi ko sila agad sinasagot. Ang totoo, hindi pa handang magsalita si Liam, kaya naglilihim muna ako. Pero syempre, ang internet, walang sikreto na hindi umaalingasaw. Biyernes ng umaga, habang nag-aayos ako ng bagong stock sa maliit naming bodega sa bahay, bigla akong kinidnap ni Jessa. Literal na hinila ako palabas ng gate. Trending ka sa Twitter, halos pasigaw niyang anunsyo, hawak ang phone. Pinost ni Ate Fel yung screen cap ng refund. Tapos shinare niya yung old rats mo tungkol kay Liam Reyes scam case. Aba, sumabog. Kinuha mo ang phone. #Miracle Refund. Nasa top 3 nationwide. May nag-edit pa ng collage ko. Unang picture, yung luhaan kong selfie nung unang na-scam. Pangalawa, screenshot ng negative balance. Pangatlo, GCash plus 5,000 message. Caption, kung may nagawan kang mali, may paraan palang bumawi. Salamat sa seller na hindi sumuko. Doon ko lang na-realize, kahit hindi ko pa ibinubulgar ang sistema, ako na ang naging mukha ng kwento, hindi si Liam. At dahil doon, sunod-sunod ang DM ng mga reporter. Hindi nagtagal, tinawagan ako ng local news network. Sila raw ang unang magpa-feature. Amoy ko pa ang bubble wrap nung dumating sa bahay yung crew. Kinabahan ako, pero inibri ng maayos ni Jessa. Sa harap ng camera, paano nyo nahanap ang scammer? Anong trick para mabawi ang pera? Umumiti ako. Practiced pero totoo. Hindi lang po ako. Sama-sama kaming sellers na nag-report. Tapos may nag-volunteer na expert programmer.
Ayaw lang magpabanggit ng pangalan. Gumana po. Hindi ko inimbentong epiko. Tinangka kong ilihis sa engkanto. Pero nang i-air ang segment sa primetime, Miracle Refund Girl na agad ang title card. May b-roll pa akong nagbubukas ng Shopee parcels na parang commercial. Kinabukasan, abot langit ang order sa shop ko. Kahit simpleng phone case, sold out sa loob ng 2 oras. Ang mga buyer, hindi lang dahil sa promo, kundi dahil gusto daw nilang suportahan si Ate Refund. Pinext ko si Mama. Ma, baka kailangan natin ng extra hands. Umuwi siya kinagabihan, halos maluha habang kinukwento kong balik sa positive ang finances natin, pati si Kevin may pang-project na sobra pa. Dahil nagmumura na ang engagement sa page ko, naisip ko mag-livestream Q&A Sabado ng hapon. Informal lang, gamit ang lumang ring light. Si Jessa tagasalo ng tanong sa comments. Nasa likod bahay lang ako, pero inayos ko yung frame para hindi kita ang tambak na karton. Hele mga kaseller, open forum tayo. Paano ko hinarap ang chargeback, tips sa pag-screen ng buyer, at kung anong produkto ang balak ko next. Ayos naman, hanggang may isang user na may generic na username, halimuyak_08, walang picture. Nag-send ng super chat, hindi piso-piso, 1 million pesos. Natulala kaming lahat. Si Jessa, napamura ng mahina off-cam. Ang chat feed, umapaw ng GIF at wawa. Sa screen ko, kulay dilaw na banner. Anonymous donated 1 million pesos to your Tulong Puhunan Fund. Sumunod agad ang message. Para sa lahat ng kwentong tulad mo, salamat sa tapang mo. Keep bridging worlds. Sabay, may comment ulit mula sa parehong account. Baka naman may engkanto kang guardian. Napatigil ako doon. Hindi ko napigilan ang tawa. Sabay sabi sa mic. Siguro naman, kahit anong lahi niya, papasalamat tayo sa nag-donate. Diba? Tumango si Jessa ng todo. Pero sa mata niya, alam kong pareho kaming nagdududa. Na baka, pagkababa ko ng cam, unang ginawa ko, hinanap ko si Liam. Hindi ko siya kasama sa bahay. Nagpaalam siyang lalabas sandali bago mag-stream para mag-recharge sa hangin. Lumabas ako sa bakuran, walang tao, pero may scent ng eucalyptus na napakabihira sa Pilipinas kung tutuusin. Amoy lamig, parang nagmumula sa damp grass. Lalo akong kinilabutan. Siya nga, nag-vibrate ang phone. Private message mula sa unknown number, pero kilala ko ang linggo. Para mas mabilis makatulong, huwag kang mag-alala. May limit ang powers ko, pero hindi ko hinila sa iyo ang consequences. Focus ka lang sa mission. Nasundan niyo ng emoji na simpleng heart. Humunga ako, nakangiti. Hindi niya ako nag-reply. Alam ko namang nararamdaman niya anuman ang sagot ko. Kinagabihan, naglabasan sa social media ang balita tungkol sa anonymous ₱1,000,000 tip. May nagsabi fake daw, may nagsabi inside job. Pero karamihan, tuwang-tuwa. Yung ilan, napi-PM kung paano sumali sa seller refund movement. Gusto raw nilang mag-donate din pag nabawi nila ang pera nila. Biglang naging komunidad ang dating magkakakompete lang na online shops. Dahil sa ingay, na-i-feature ako sa mas malaking network. Kinontak pa ako ng isang fintech startup. Gusto raw akong gawing brand ambassador ng anti-fraud toolkit nila. Hindi ko pa alam kung tatanggapin ko. Kasi pago pera o exposure. Ang agenda ko ay alagaan yung koneksyon sa likod ng lahat. Si Liam at yung sistema naming nilikha. Kung lumaki masyado ng hindi handa, baka maputol bigla at yon ang hindi ko kinayaang mangyari. Pero habang lumalalim ang gabi at nauubos na ang pings ng notifs, unti-unti kong naramdaman ang paghinga ng hangin. Parang may yumapos sa akin mula sa likod. Kahit alam kong ako lang mag-isa sa kwarto. Wala yung presensya ni Liam in flesh, pero nandyan ang eucalyptus. At sapat na yon para maalala kong hindi ko kailangang akuin mag-isa ang papalaki naming responsibilidad. Nag-type ako sa sellers group. Abangan nyo early next week. May secure form ako para mailis ang lahat ng unresolved scams. Let's get every cent back. Together. Sandamakmak na thumbs up agad ang bumuhos. Matapos yun, nag-log out ako. Sinilid ko ang phone sa bed. Madilim ang umaga, pero may ilang alitap-tap na naglalaro sa bakuran. Padampi-dampi, parang pahiwatig na may nagbabantay. Isang malalim na hinga, isang impit na tawa. Pagkatapos pumikit, at sa pagitan ng antok at gising,
Narinig kong parang may bulong na pamilyar, salitang banyaga, mahina pero ramdam na ramdam, nagpapasalamat, nagpapahinga. Parang halik sa hangin na hinatid ng gabing maulan at sinuplian ng 1 milyong pisong himala. Isang buwan matapos pumutok ang Miracle Refund sa social media, unti-unting bumalik sa ritmo ang buhay ko pero hindi na siya katulad ng dati. Parang pareho ang galaw, orders, packing, deliveries, online inquiries. Pero mas magaan, mas diretsong dumadaloy at may bonus pa. May tiwala na agad ang mga tao, hindi lang sa tindahan ko kundi sa pagkatao ko. Nang inanunsyo ko sa livestream na magbubukas ako ng first ever pop-up stall, halos hindi ko na kinailangan pang mag-promote. Ang dami agad na pa-reserve ng slots para dumalaw at may iba pang gusto mag-collab. Ang lugar, isang weekend bazaar sa Ayala, Alabang. In-invite kami ng event organizer mismo. Hindi raw nila palalagpasin ang seller na may tinig ng hustisya. Medyo corny, pero kinilig ako. Bisperas ng event. Nagsidatingan ang mga gawang produkto galing sa mga co-sellers na gusto kong tulungan. May mga pasabog din si Jessa. New packaging designs, eco bags at tarp na may simpleng logo lang. Tindahan ni Mira na may hugis puso sa gitna ng bilog. Hindi ko man sinabi ng direkta, pero sa puso ko, yung puso na yon para kay Liam. Araw ng launch, maaga pa lang nasa venue na kami. Simple lang ang setup. Isang lamesa, 3 estante at maliit na standee. Ang ibang stalls sosyal, may LED screen, may sariling mascot. Kami, recycled wood, mga tag na gawa lang sa karton at smile. Pero ang daming pumipila. Marami sa kanila nagkwento pa ng kanya-kanyang refund experience. Nagpapasalamat ng harapan. Isang customer ang nagtanong, "Nandito ba yung misteryosong programmer mo?" Napatawa ako. Secret guest siya. Baka lumitaw kung gusto niya. Wala akong ideya kung susulpot si Liam. Hindi siya nagparamdam buong linggo. Wala ring eucalyptus scent, walang anonymous tip, wala ring firefly. Tahimik, hanggang sa dumilim-dilim ang hapon. At medyo pakalma na ang dagsa ng tao. Ako naman, nakaupo sa likod ng Nesa, kumakain ng lugaw habang nililista ang mga sold-out items, nang biglang may humawak sa counter. "Available pa po ba yung earbuds nyo?" Napatigil ako. Ang boses, pamilyar, yung tipong baritone na malamig pero malambing. Hindi ko agad inangat ang tingin kasi baka inaassume ko lang. Pero nung inangat ko, nakasuot siya ng hoodie, naka-face mask pa, pero hindi niya natakpan ang mata niya. Yung mata na minsang nakita ko na may ilaw kahit gabi. Inanggal niya ang mask niya ng dahan-dahan. Napatigil ang oras. "Hi," sabi niya. "Pasensya na, na-late ako." Hindi ako agad nakareact. Hindi dahil sa nagulat ako, kundi dahil para bang inulit ng mundo yung eksenang dati ko nang napanaginipan. Tapos, saka ko napansin, mas buhay siya ngayon. Wala na yung paputol-putol na shimmer sa gilid ng katawan niya, parang buo siya, tao, pisikal, presente. Paanong? May clearance na mula sa realm, sagot niya parang binasa ang iniisip ko. Basta't pinili mo pa rin akong manatili, sapat na yon. Napangiti ako. Ang daya mo ha. Akala ko kailangan pang may special ceremony o engranding glow effects. Hindi na kailangan yon. Alam mo na kung anong meron tayo. Nagkatinginan lang kami. Nakalimutan ko nang may ibang tao sa paligid. Wala kaming pakialam kung may nagpicture, kung may nagvideo. Wala ring fireworks, pero naramdaman kong parang may gumapang na init mula batok hanggang talampakan. "Pwede na ba akong sumali sa tindahan mo?" Tanong niya, may kasamang kindat. "Tingin mo, pasok ka ba sa standards ng tindera?" Balik ko. "Magaling akong mag-refund, di ba? Ewan ko lang kung magaling kang maglaba, magbuhat at mag-take ng full inventory." Tumawa siya. Tumawa ako. Doon ko napatunayan. Hindi na ito pantasya. Totoong-totoo na. Kinabukasan, kasama ko na siyang nagbubuhat ng kahon, nagkakabit ng price tag at nag-aabot ng sukli. Nakasuot siya ng simpleng polo at apron na may print na Team Mira. Noong una, inakala ng mga tao, boyfriend ko lang siya. Wala pa kaming inaamin ng direkta, pero sa totoo lang, hindi na kailangan.
Nakikita sa kilos, sa tingin, sa tahimik na pagtutulungan. Sa mga sumunod na linggo, nagtayo kami ng maliit na shop sa loob ng isang co-working hub. Ang panaginip ko dati na magkaroon ng sariling espasyo para sa mga small sellers, inulungan niyang buuin. Pero hindi na lang ako ang bida. Ginawa naming collaborative project, open for all displaced or scammed sellers na gustong magsimula ulit. Ang tawag, Tindahan ni Liwanag. Hindi namin ipinaliwanag kung bakit yon ang pangalan. Pero sa tuwing may magtatanong, ang sagot ko lang, dahil lang negosyo, hindi lang dapat kita ang goal. Dapat may ilaw din, dapat may liwanag. At kapag naririnig kong sinasabi ko yon, alam kong tama ang pinili ko. Dahil sa dulo ng lahat ng refund, scam, at hiwaga, mas mahalaga pala sa lahat ang relasyong nabuo sa gitna ng gulo. Minsan sa katahimikan ng gabi, habang nagbibilang kami ng resibo sa shop, inaabot ni Liam ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Hahawakan lang, walang salita. Tapos mapapangiti kami pareho. Hindi kailangan ng Encanto kiss para maramdaman na totoo ito. Hindi na rin kailangan ng refund system para maging buo ako. Minsan pala, ang tunay na puhunan sa pag-ibig ay paniniwalang kahit niloko ka na ng mundo, may taong darating para ibalik ang lahat at higit pa. Hindi ko talaga inaasahang darating ako sa puntong to na magsusulat ako ng huling mensahe para sa inyo. Hindi bilang biktima ng scam, kundi bilang taong pinili pa ring maniwala, tumaya at magmahal sa isang engkanto. Pasensya na kung parang sabog ang simula ko. Gusto ko lang kasing maging totoo. Kasi sa totoo lang, kung may pinakamasarap sa lahat ng nangyari, yun ay yung hindi ko kinailangang maging ibang tao para tanggapin ang lahat ng to. Simula nang mabuo ang Tindahan ni Liwanag, marami nang nagbago. Hindi lang sa negosyo, kundi sa mga tao sa paligid ko. Ang mga dati kong kasabay sa online marketplace na halos sabunutan para sa free shipping slot, na yun nagtutulungan na. May isa kaming community fund para sa mga seller na mabibigla ng medical emergency. May nakapartner na rin kaming logistics company na nagbibigay ng mas murang shipping rates. May mga buwan pa rin hindi perfect. May mga araw na matumal ang benta. May buyer pa rin demanding. May papel pa rin hindi sinasadyang mabaligtad sa printer. Pero iba na ang pakiramdam ngayon kasi alam kong may mas malaking dahilan kung bakit ko ginagawa ito. At oo, nandito pa rin si Liam, kahit hindi siya palangiti sa harap ng ibang tao. Madalas siyang tanungin ng mga suki, "Sir, kailan mo ipapakasal yang boss mo?" Tatawa lang siya, sabay irap sa akin. Pero sa gabi, kapag kami na lang, hahaplasin niya ang buhok ko habang natutulog ako. At bubulong ng, "Kapag handa ka na, kapag alam mong totoo na." Alam ko, totoo na. Pero bakit ko nga ba isinusulat to? Kasi gusto kong sabihin sa mga tulad kong minsang napaniwala, nasaktan, niloko at tinagdudahan ang sarili. Hindi doon nagtatapos ang kwento mo. Baka may pagkakataon na na-scam ka rin. Hindi lang sa pera, kundi sa tiwala, sa panahon, sa effort, o sa emosyon. Baka may nakachat ka na sa tingin mo is sincere, pero nanghingi lang pala ng pabor. Baka may nagpromisa sa'yo ng partnership, pero iniwan kang luhaan. Gusto kong malaman mo, hindi kasalanan ang umasa. Ang mahalaga, natuto kang tumayo. At kung may darating sa buhay mo na kakaiba, yung tipong hindi mo kayang ipaliwanag, huwag mo agad i-dismiss. Minsan, may mga taong ipinapadala sa atin para ipaalala na pwede pa tayong maniwala, na hindi lang sa kwento ng iba nangyayari ang himala. Ako, simple lang ako. Online seller, tindera, ate, breadwinner. Pero ngayon, isa na rin akong angkor ng isang puwersang hindi ko naman talaga hiningi, pero natutunan kong alagaan. May mga gabi pa rin tinatanong ko ang sarili ko, totoo ba tong lahat? Lalo na pag si Liam biglang nawawala sa loob ng tindahan at biglang lilitaw na may dalang damong amoy eucalyptus. Pero sa bawat araw na magkasama kami, sa bawat refund na natatanggap ng sele na akala niya hindi na babalik ang tiwala niya sa mundo, mas lalo kong sinasabing, oo, totoo to. At hindi ako nag-iisa. Na yung sinusulat ko na to, hawak-hawak ko ang maliit na pendant na regalo sa akin ni Liam noong anibersaryo ng unang araw na nagkita kami ulit sa bazar. Mukha siyang ordinaryong kwintas, pero kapag tinapat mo sa liwanag, makikita mo yung ukit ng salitang liwanag sa likod.
Sa Encanto script daw yon. Hindi ko mabasa pero nararamdaman ko ang ibig sabihin. Parang paalala na sa bawat dilim may liwanag, sa bawat panloloko may pagkakataong bumawi. Sa bawat kwento ng sakit, may ending na pwedeng piliin. Kaya kung ikaw to at nagbabasa pa hanggang ngayon, salamat. Salamat sa oras mo, sa pakikinig at sa paniniwala na ang kwento ng isang tulad kong online seller ay pwedeng maging kwento ng paninindigan, pagbangon at pag-ibig. Kahit hindi perpekto, kahit may halong hiwaga, at kung sakaling makita mo ako isang araw, sa bazar, sa online shop, o kung saan man, huwag kang mahiyang kumaway. Malay mo, nandoon din si Liam, nakatayo sa sulok. Tahimik lang pero nakabantay. Malay mo, magdala siya ng refund para sa'yo. O di kaya nagsimula ng bago mong kwento. Maging sino ka man, tandaan mo, hindi lahat ng nawalan, talo. Minsan, ang nawalan, yun pa ang pinili ng liwanag.